Mainit ang sikat ng araw sa loob ng open field gymnasium ng Southern Luzon University. Ramdam ang halo-halong amoy ng mamahaling pabango ng mga magulang at ang singaw ng semento. Puno ng makukulay na bulaklak at tarpaulin ng stage, habang ang mga estudyante pawis na sa loob ng kanilang itim na toga. Congratulations, Kambal! Wish ko lang, sana sa susunod na kabanata ng buhay mo, hindi ka na laging busted, no? Mapang-asar na saad ni Elaine kay AJ, habang naglalakad sila sa hallway papunta sa kani-kanilang upuan. Napanguso si AJ at humalukip-kip. Hoy ikaw, di ka nga rin makaubra kay Kenji, di ba? Isang malakas na bato ka natanggap ni AJ. Shut up! Asik ni Elaine. Ang sumisigaw, pikon. Dinilaan lang ni AJ ang kambal at naghabulan sila sa hallway na parang mga bata na hindi inalintana ang bigat ng kanilang toga. Nako, tumigil na kayo sa kalokohan niyo at mag-picture taking na tayo. Pagsaway ni Ella, ang kanilang ina na lagi nakapustura. Oo nga. Baka mamaya bumuga na ng apoy ang dragon. Biro na Herson, ang kanilang ama, habang nakaturo kay Ella na asawa nito. Tumahimik ka, Herson. O gusto mong salapag matulog mamaya? Agad na tumahimik ang kanilang ama at yumuko na parang bata. Sabi ko nga tatahimik na. Under ka pala pa eh. Tawa ni AJ. Mararanasan mo rin yan pag nag-asawa ka na. Imbis na sumagot, palihim na humiwalay si AJ sa kanyang pamilya. May nakita siyang target sa dulo ng parking lot, malapit sa gym. Si Alex Verar. Ang campus tomboy na matagal niya nang pinopormahan. Maangas ang tindig nito. Naka-sneakers sa ilalim ng toga, halatang walang pakialam sa paligid. Congratulations, Alex. You did a great job. Honor student pa rin ang baby ko. Yun ang gusto ko sa'yo eh. Banat ni AJ sabay abot na isang bonggang bungkos ng pulang rosas. Walang emosyon siyang tiningnan ni Alex. Hindi man lang hinawakan ng bulaklak at nilampasan lang siya. Oh, wait! Mabilis na hinapit ni AJ ang bewang ni Alex para pigilan nito. Ang ayaw ko sa lahat tinatanggihan ako. Get off of me! Matigas na sabi ni Alex. Ramdam ang panggigigil sa boses nito. Never. You caught my attention. Kaya hindi na kita pakakawalan. Bulong ni AJ sa tenga nito. At pasimpleng nagnakaw ng halik sa pisngi ni Alex. Nanlaki ang mata ng babae. Bago pa makahirit uli si AJ, isang mabilis at solidong suntok ang tumama sa mukha ng binata. Yan ang bagay sa'yo! Gago! Sigaw ni Alex, bago naglakad palayo. Napahawak si AJ sa kanyang pisngi. Medyo nahihilo pero nakangisi pa rin. Bumalik siya sa pwesto ng mga magulang niyang paika-ika. O anak, ano nangyari sa'yo? Ba't may black eye ka na? Tanong ni Ella sa anak na halatang nag-aalala. Hinawanan lang siya ng kanyang tatay na si Herson. Bilis ng karma na no? Bumuntong hininga lang si Ella. Layuan mo na kasi yung babaeng yan. Masyadong bayolente. Kumuha siya ng malamig na bottled water. Idiniin sa namamagang pisngi ni AJ. Nagsalita ang hindi bayolente. Bulong ni Herson. May sinasabi ka ba dyan, ha? Umiling lang si Herson at umaktong. Kinagat ang labi para manahimik. Anak, takpan na lang natin ng concealer at foundation yan para hindi ka magmukhang kawawa pag akyat sa stage. Sermon ni Ella habang inaayusan ng anak. Criminology ang kinuha ng kambal.
dahil gusto nilang mahasa ang kanilang fighting skills. At dahil criminology din ang kinuha ni Alex, asahang mas lalong magiging makulit si AJ sa mga susunod na araw. Nagsimula na ang tawagan ng pangalan. Top 1, Alexandra Verar. Unang tumayo si AJ at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Woohoo! Future wife ko yan! Top 2, Ellen Buenavista. That's my woman? Sigaw ni Kenji mula sa likuran. Dahilan para mag-igting ang panga ni Herson habang tinitignan ng lalaking pumuporma sa anak niya. Top 3, Herson Buenavista Jr. Sira ulo kong kambal yan. Iyaw naman ni Elaine. Tumahimik ka kayo kung ayaw niyong bawiin ko yung mga awards niyo. Sita ng principal sa microphone, kaya tumawa ang buong audience doon. Pagkatapos ng seremonya, hindi pa rin sumuko si AJ. Kinorner niya si Alex sa parking lot sa tabi ng motor nito habang nag-aasikaso. Get lost? No, not until I give you my graduation gift. Sa isang iglap, mabilis na hinila ni AJ ang batok ni Alex at binigyan ito ng mapusok na halik. Nabigla ang babae. Pakiramdam niya, tumigil ang kanyang mundo at mabilis na tumibay ang tibok ng kanyang puso. Pero bago pa siya madala, mabilis niyang tinulak ang lalaki at buong lakas na sinipa ang ibabang bahagi ng katawan nito. Gago ka talaga! Mabilis na sumakay si Alex sa motor niya at humarurot na palayo. Samantala, napasandal si AJ sa isang sasakyan. Namumutla at halos di makahinga sa sakit. Lumapit ang pamilya niya sa kanya. Oh, ba't pa ika-ika ka dyan? May ginawa ka na namang kalokohan, no? Asar na sabi ni Elaine. Shut up. Asik ni AJ. Habang paika-ikang sumasakay sa kotse. It just hurts. That woman hit my pet that can give her seeds. Ani AJ habang sapo ang kanyang pagkalalaki. Ang tatay naman niya sa Herson, palihim na tumatawa habang nagmamaneho. 10 taon na ang lumipas. Hindi na ang mga pasaway na estudyante, ang kambal, na sina AJ at Elaine. Ngayon, ganap na sila mga alagad ng batas ng mga pulis, na laging busy sa mga operasyon. Dahil bihira na sila magkita-kita ng buo, naisipan ni Herson Sr. na yayain ang kanyang pamilya para sa isang engranding bakasyon sa Bicol. Sa loob ng kanilang malawak na sala, nagtatalo ang mag-asawa tungkol sa paraan ng pagbiyahe. Mahal, sumakay na lang tayo sa public ship. Para naman ma-experience ng mga anak natin ang buhay bilang ordinaryong tao, hindi ba? Saka yung pondo para sa private boat, i-donate na lang natin sa mga batang may sakit. Mas makakatulong pa tayo eh. Ngumiti si Herson at niyakap si Ella. Don't worry, honey. We have a lot of money for anything you want and the kids want. Hindi natin kailangan magtiis sa siksikan, no? Biglang tumigil si Ella sa pagtutupi ng damit. Tiningnan si Herson nang napakatalas. Yung tingin na alam ni Herson na delikado na ang lagay niya. Napalunok ang matandang lalaki. Yes, mahal. You're my queen. I will do everything you want. Sige, mag-public ship tayo. Bukas, kung yun talaga ang gusto mo. Napabungis-ngis si AJ habang nanonood sa mga magulang. Under ka talaga, Papa, no? Walang pinagbago. Manahimik ka, AJ. Mag-impake ka na lang. Habang naghahanda ang mga Buenavista, hindi nila alam na may dalawang magkaibang grupo ang nagbabantay sa bawat kilos nila. Isang grupo mula sa dilim at isang grupo mula sa anino ng batas. Sa isang sikretong base ng Secret Police Organization, puno ng mga monitor at high-tech na kagamitan, isang babaeng maikli ang buhok at seryoso ang muka ang nag-aayos ng kanyang tactical gear. Siya si Agent Air. Pumasok ang kanilang pinuno,
si Agent Snake na laging may suot na maskara. Walang nakakaalam kung sino talaga siya, pati ang boses nito'y binabago ng voice modulator. Agent Air, alam kong personal sa iyo ang misyong ito. May kinalaman ng pamilyang Buenavista sa trahedyang nangyari sa mga magulang mo noon. Pero paalala lang, don't let your emotion affect your mission. Use your brain, not your heart. Tumigil si Agent Air sa pagkakasa ng baril. Tumingin siya ng diretso kay Agent Snake. Alam ko ang ginagawa ko. Priority ko ang misyon. Malamig ang boses niya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang trabahong ito'y paraan para makuha ang mga sagot na matagal niya nang hinahanap. Sa kabilang panig naman ng lungsod, sa isang abandonadong bodega, nagtitipon ng mga miyembro ng Black Dragon. Ito ang mortal na kalaban ng pamilya ni Harrison sa mundo ng mafia organization. Nakatayo sa gitna si Kenneth, ang bago at malupit na pinuno ng organisasyon. Ito ang kapatid ng tatay ni Kenji. Sa tabi niya, nakatayo si Kenji, na ngayon ay hindi na lang basta maniligaw ni Elaine, kundi isang lalaking tila may malalim na tungkulin sa loob ng sindikato. Hawak ni Kenji ang kanyang baril, habang tinitignan ng litrato ng pamilya Buenavista. Prioritize your mission, kid. Sabi ni Kenneth habang humihit-hit ng sigarilyo. Gawin mo ito para sa ligasiya ng tatay mo. Huwag kang papayag na takasan tayo ng mga Buenavista sa pagkakataong ito. Tumangulang si Kenji, pero bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Alam niyang sa barkong sasabog bukas, nandoon ang babaeng mahal niya. Kinabukasan, maagang dumating ang pamilya Buenavista sa North Harbor. Ang lugar, napakagulo. Maraming porter na nagtatakbuhan. Mga pamilyang may dalang sako ng gamit at maingay na sirena ng malalaking barko. Ang sasakyan nilang barko ay ang MV St. Therese. Malaki ito, puti. May 5 palapag. Sa ibaba ang mga kargamento, sa itaas naman ang mga cabin at tourist class area. Amoy dagat at usok ng langis ang paligid. Daming tao, ma. Sigurado ba kung dito tayo sasakay? Tanong ni Elaine, habang hinihila ang kanyang maleta sa gitna ng siksika ng mga tao. Masaya ito, anak. Adventure! Sagot ni Ella na excited pa. Hindi nila alam, sa gitna ng libo-libong pasahero, nakasakay na rin si Agent Air na nakasuot ng simpleng jacket at sombrero. At ang mga tauhan ng Black Dragon na handang magtanim ng mitsa ng kanilang kamatayan. Habang naglalakad sa deck ng barko, napahinto si AJ. Sa gitna ng siksikan ng mga pasahero, may napansin siyang isang lalaki naka-jacket na may bahagyang nakitang tattoo sa leeg ng isang Black Dragon. Napakunot ang kanyang noo. Ang alam niya, matagal nang binuwag ng tatay niya ang organisasyong yon para mamuhay sila ng tahimik. Akmang tatayo siya para usisain ng lalaki, nang bigla siyang pigilan ng kanyang ina. Anak, aandar na ang barko. Huwag kang patayo-tayo at baka mahilo ka pa. Matanda ka na ha, hindi ka na bata para paalalahanan ka pa ng ganito. Mahabang sermon ni Ella, habang inaayos ang kanilang mga gamit sa bench. Napakamot na lang ng ulo si AJ at napaupo ng pilit. Yes, ma. May tinitignan lang ho. Buti nga sa'yo, ikaw kasi, kung ano nung ginagawa mo. Bulong naman ni Elaine na nakaupo sa kanyang tabi. Halatang nag-e-enjoy na makitang sinisermonan siya ng kanilang ina. Ngunit ang tawanan at asaran biglang naputol. Puno ng sigawan at sunod-sunod na putok ng mga baril. Ang mga pasaherong kanina ay payapang nagpapahinga. Ngayon ay nagkakagulo na at nagtatakbuhan. May mga armadong lalaki na nagsulputan at tinutok ang mga baril sa mga sibilyan. Dahil parehong pulis ang gambal,
At dating mafia leader ang kanilang tatay, mabilis ang kanilang pagkilos. Sabay-sabay nilang binunot ang kanilang mga baril mula sa ilalim ng kanilang mga jacket. The Black Dragon is back. Papatayin ko yung mga pesting yan? Galit na angil ni Herson habang mariing nakahawak sa kanyang baril, handa nang makipagbakbakan. Don't worry, Dad. Ako nang bahala kina Mama at kay Elaine. I will protect them. Napairap naman si Elaine kahit nasa gitna na ng panganib. Shut up! I can handle myself, no, AJ? Pulis din ako. Baka nakakalimutan mo. Huwag mo ko itulad sa isang sanggol. Mula sa itaas na palapag, sumilip si Kenneth. Hawak niya ang isang detonator habang nakangisi ng malademonyo. Goodbye, Benavisa family. Magkita-kita na lang kayo sa impyerno. Pinindot ni Kenneth ang button at isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong barko. Nagliyab ang gitnang bahagi nito at nagsimulang lumubog. Sa sobrang lakas ng impact, napilitang tumalo ng pamilya Benavista sa kailaliman ng dagat. Suot ni AJ ang kanyang life jacket, kaya mabilis siyang nakalutang. Sa madilim na tubig, nakita niya ang magulang niya at sina Elaine na tumalon din. Akala ni AJ, nakasuot din ng mga ito ng life jacket dahil nakita niyang may hawak-hawak ang mga ito kanina. Pero ang hindi niya alam, bago tumalon ng tatlo, ibinigay ni na Ella, Herson at Elaine ang kanilang mga jacket sa ibang pasaherong bata at matanda na walang masuot. Pinili nilang isakripisyo ang sarili para sa iba. Sa hindi kalayuan, sa isang dalampasigan kung saan dinala ng agos sa mga biktima, may isang sniper na kanina pa nakatutok. Si Alex, na nagtatago sa maskara na si Agent Air. Nakita niya ang katawan ni na Ella at Herson na pilit na umahon sa mababaw na tubig. Walang pag-aalinlangan, kinalabit niya ang gatilyo. 2 putok ang umalingaw-ngaw. Natamaan sina Ella at Herson at mabilis silang bumagsak. Samantala, dinala rin ang agos sina AJ at Elaine sa Pampang. Pero pareho silang walang malay. Marahang lumapit si Alex kay AJ. Tinignan niya ang mukha ng lalaki na matagal na siyang kinukulit pa mula nung college. Bahagya niyang hinaplos ang mukha nito. Ang kanyang mga matay punong-puno ng halo-halong emosyon. Dahil sa haplos na yon, bahagyang naidilat ni AJ ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin. Pero ang pamilyar na amoy at hugis ng muka ay sapat na para makilala niya ito. Alex. Bulong ni AJ. Bago siya muling nilamon ng dilim at nawala ng malay. Alex, iwan mo na yan. Halika na. Kailangang masunod ang plano natin. Mahinang tawag ni Xander, ang kababata ni Alex na kasama niya sa operasyon. Walang emosyon na tumangulang si Alex, pero imbis na iwanan ng mga magulang ni AJ, binuhat nila ang mga ito. Mabilis silang naglabas ng 2 bangkay na kamukha ni na Herson at Ella, mga peking katawan na inihanda nila para palabasing patay na ang mag-asawa. Sasabihin ba natin kay Headmaster na hindi mo talaga pinatay si na Herson at Ella? Tanong ni Xander habang kinakarga ang sugatang magulang ni AJ sa isang speedboat. Hindi. Itatago natin sila. Marami akong kailangang itanong sa kanila. Simula pa lang wala na akong tiwala sa headmaster natin. Mula nang naupo si Agent Snake, masyadong marami ng ahente ang namamatay ng walang linaw. Gagamitin ko sila para malaman ang totoo. Habang nangyayari ang palitan ng mga bangkay sa Pampang, may isa pang anino ang gumagalaw sa kabilang bahagi ng dalampasigan. Doon, nakita ni Kenji ang walang malay na katawan ni Elaine. Walang ibang nakakakita sa kanya. Nilapitan niya ang dalaga at marahang binuhat ito na parang isang prinsesa. Tinignan niya ang mukha ni Elaine
at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ka mapupunta sa iba, Elaine. Bulong ni Kenji habang pasimpleng inilalayo ang dalaga sa lugar ng trahedya. You're mine alone. At sisiguraduhin kong hindi ka na makahanap ng kapatid mo. Naiwan si AJ na mag-isa sa dalampasigan, walang malay, walang kaalam-alam, na sa isang gabi lang, ang kanyang buong mundo'y tuluyan ng gumuho. 3 buwan ang lumipas mula ng lamunin ng apoy at dagat ang barkong MV St. Therese. Sa loob ng isang pribado at mahigpit na binabantayang silid sa ospital. Dahan-dahang naidilat ni AJ ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, amoy gamot ang paligid, at ang tanging naririnig niya ay monotonous na tunog ng heart monitor. Magulo ang kanyang isip. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na tubig, ang mukha ni Alex sa dalampasigan at ang nakabibinging pagsabog. Agad niyang hinanap ang presensya ng kanyang pamilya. Inaasahan niyang makikita ang kanyang ina na nagbabantay sa kanyang tabi o ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo, habang si Elaine, malamang na kinukulit siya. Ngunit katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaki na kasuit. May otoridad ang bawat hakbang nito. May bakas ng pait sa muka. Siya si Attorney Emerson Benavista, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. You're awake now. Malamig na sambit ni Emerson. Walang ngiti, wala ring yakap. Tanging purong seryosong emosyon ang dala. Nanatiling nakakunot ang noo ni AJ. Pilit na binabangon ng nanghihinang katawan. Uncle, where's Mom and Dad? Ba't wala sila dito? Sandaling tumitig si Emerson sa bintana bago muling hinarap ang pamangkin. They died. Dalawang salita lang ang kinailangan para gumuho ang mundo ni AJ. Pakiramdam niya pansamantalang tumigil ang tibok ng kanyang puso at ang hangin sa silid ay tila naglaho. Nabingi siya sa sarili niyang katahimikan. That's not true. Mahinang sambit ni AJ. Ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Emerson. Umaasang babawiin nito ang sinabi. Umaasang sasabihin nitong, isa lang itong masamang biro para subukan ang kanyang katatagan. Pero, nanatiling bato ang ekspresyon ng kanyang tiyuhin. They're gone, AJ. Ang mga bangkay nila nakuha sa pangpangilang araw matapos ang pagsabog. Inilibing ko na sila sa farm natin, sa tabi ng puntod ng mga lolo mo. Dagdag ni Emerson. Ang boses nito'y walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi napigilan ni AJ ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mariin niyang ikiniyom ang kanyang mga kamao hanggang mamuti na ito. Ang galit at pait ay nagsimulang mamuos sa kanyang dibdib. Isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. How about Elaine, my twin sister? Where is she? We didn't see her body. 50-50 ang situation niya. Posibleng nakain siya ng pating sa dagat. O di kaya nakuha siya ng kalaban ni Herson. Sa gulo na nangyari, walang makapagsabi kung nasan siya. Sa sobrang sakit at galit, hinablot niya ang baso ng tubig sa side table at buong lakas na binato ito sa pader. Nabasag ito. Nagtalsika ng mga bubog. Tila sumisimbolo sa pagkawasak ng kanyang pamilya. My twin sister is not dead. She's stronger than me. I bet she survived. Hahanapin ko siya, Uncle. Kahit tubusin ko ang buong mundo, hahanapin ko yung kakambal ko. Napabuntong hininga si Emerson. Inayos ang kanyang salamin. Sana nga tama ka, AJ. Pero sa ngayon, kailangan mong harapin ang realidad. Wala na ang mga magulang mo. At ikaw na lang ang natitirang tagapagmana
ng lahat ng iniwan ni Herson, hindi lang ng yaman kundi pati mga kaaway niya. Naglakad si Emerson patungo sa pinto at huminto bago lumabas. The doctor said you're stable. Pwede ka nang lumabas sa hospital bukas. Ihahanda ko ang sasakyan. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa naiwang organisasyon ng iyong ama. Kung gusto mo mahanap ang kapatid mo at makahingi ng hostisya, kailangan mo maging matapang kesa dati. Naiwang mag-isa si AJ sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay at kalokohan, napalitan ng madilim at malamig na determinasyon. Sa bawat patak ng kanyang luha, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Papatayin ko lahat ng may kinalaman dito at hahanapin kita, Elaine, pangako. Kinabukasan, maaga pa lang nasa presinto na si AJ. Suot ang kanyang uniforme, naglakad siya sa hallway na parang walang buhay ang mga mata. Agad siyang sinalubong ng mga katrabaho. Ang iba tinatapik siya sa balikat. Ang iba naman malungkot lang na nakatingin sa kanya. May condolences sa pamilya niyo, sir. Sabi ng isang junior officer. Napakuyom lang ang kamao ni AJ. Hindi siya sumagot at dire-diretsyong naglakad hanggang sa tapat ng opisina ng kanyang superior na si Police General Erickson Buenavista, ang panganay na kapatid ng tatay niya. Kumatok siya ng 3 beses at pumasok nang marinig ang pahintulot nito. Long time no see. Police Major Buenavista. Seryosong bungad ni Erickson habang nakatingin sa mga papel sa lamesa. Hindi nagsalita si AJ. Nilapitan niya ang lamesa at padabog na inilapag ang police badge at tsapa. Magre-resign na ho ako. Sandaling natigilan si Erickson at tinignan ang tsapa na nasa harap. Bago ibinalik ang tingin sa pamangkin. I know that. Gusto mo maghiganti, di ba? Handa ka na ba sa magiging resulta nito? Iiwan mo na ang pagiging pulis para lang maging mafia gaya ng tatay mo? Labag yan sa sinumpaan mong tungkulin. Alam mo dapat yan. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang na hostisya para sa mga magulang ko at para sa kapatid ko. Napailing si Erickson at sumandal sa kanyang upuan. Masyado matigas ang ulo mo. Mana ka sa tatay mo. Pero hindi ko hahayaang masira ang karir mo dahil lang sa galit. Kung hostisya ang gusto mo, papayagan kita. Pero bilang isang police undercover. Mamumuno ka bilang mafia prince. Pero may otoridad ka pa rin ng isang police. Sa ganitong paraan, legal pa rin ang bawat kilos mo sa bansa. Naintindihan mo? Napabuntong hininga si AJ. Mas paborito sa kanya. Dahil hindi na siya basta-basta makukulong kung dumanak man ng dugo. Yes, sir. Huwag kang padalos-dalos, AJ. Lalo na kung may malalaman kang pwedeng sumira sa prinsipyo mo. Hindi na sumagot si AJ. Kinuha niya ang kanyang tsapa at lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa parking lot ng presinto, bigla niyang nakasalubong ang babaeng 3 buwan niya nang hindi nakikita. Si Alex. Bago pa makaiwas ng dalaga, mabilis na hinarangan ni AJ ang daan nito. Mariin itong kinorner sa pader. What do you want? Umalis ka nga sa harap ko. Asik ni Alex. Pilit na pinapanatili ang angas ng aura niya kahit halatang nabigla siya. Mariing tinitigan ni AJ ang mga mata ni Alex. Tila may sinusuri na kung ano sa mukha nito. Alam ko nandun ka sa barko nung gabing yun. Sa pagkakaalam ko, may police operation ka noong araw na yun at hindi mo day off. Anong ginagawa mo doon? Di ko alam ang sinasabi mo. Wala kang karapatan na interogahin ako na parang kriminal? Napangisi ng bahagya si AJ. Inilapit niya ang muka at marahang hinaplos ang panga ni Alex. Dahilan para manigas ang dalaga sa kinatatayuan nito. Para kang daga na nahuli ng kuting, Alex. Halatang takot ka.
Anong pinagsasabi mong kalokohan? Alisin mo yung kamay mo kung ayaw mong pagsisihan mo ang ginawa mo. O bakit? Sisipain mo ulit ang alaga ko? Masyado kang bayolente. Sana nga lang mali ako. Sana inosente ka. Kapag napatunayan kong tinraidor mo ako, sisiguraduhin ko mararanasan mong impyerno sa mga kamay ko. Pagkatapos sabihin yon, binitawan siya ni AJ. Naglakad palayo na parang walang nangyari. Habang si Alex naman, naiwang nakasandal sa pader, nanginginig ang mga kamay at naghahabol ng hininga. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng panahong yon, hindi nagpahinga si AJ. Gamit ang impluwensya at yaman na iniwan ng kanyang ama, muling nabuo ang Buenavista Mafia Clan. Sa tulong ng kanyang 2 tito na si Emerson at si Erickson na nagbibigay ng proteksyon mula sa loob ng kapulisan, naging mas mapanganib at mas sistematiko ang kanilang operasyon. Nasa loob sila ng isang sikretong opisina sa ilalim ng isang sikat na bar sa Maynila. Marahang nagbabasa ng mga dokumento si AJ. Ang kanyang mukha ay mas tumigas. Ang mga mata'y tila wala ng ningning. Sa tapat niya, seryosong nakaupo si Emerson habang humihit-hit ng sigarilyo. May nakalap akong impormasyon. Nag-resign na sa kapulisan si Alex. Walang emosyon na tumingin si AJ sa kanyang tiyuhin. Tila hindi man lang nagulat sa sinabi nito. Aba, natigilan ka agad. Mana ka talaga sa ama mo, no? Madaling mabaliw sa isang delikadong babae? Pang-aasar ni Emerson, pero bakas ang babalas sa kanyang boses. Just get to the point, Tito. Marami pa po akong gagawin. Naiinis na sagot ni AJ habang binababa ang hawak na papel. Umayos na upo si Emerson at inilapag ang maliit na folder sa harap ni AJ. May nalaman ako, base sa pinagkakatiwalaan kong intel, kumpirmado na si Alexandra Verar ang pumatay sa mga magulang mo. Nagpanting ang tenga ni AJ. Pakiramdam niya tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. At tanging ang mabilis sa tibok na puso ang naridinig niya. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Ano ebidensya? May device na palaging suot ang mga magulang mo noon. Isang maliit na spycam na nakatago sa kwintas na regalo ng papa mo sa mama mo. Ang device na yun ay may facial recognition na software at kayang i-detect kung anong uri ng armas ang ginamit laban sa kanila. Nasira lang ito nung binaril sila ni Alexandra, pero sapat na nakuhang data bago tuluyang mamatay ang system. Kinuha ni Emerson ang isang tablet. Pinakita ang huling frame ng video. Malabo pero malinaw na makikita ang pamilyar na hugis na mukha ni Alex at ang baril na nakatutok sa kanila. Masyadong matalino ang babaeng yan. Sinira niya lahat ng CCTV footage sa paligid ng resort kung saan kayo napadpad para mawala ng bakas. Akala niya malinis ang trabaho niya. Pero hindi niya maloloko ang mga Buenavista. Ngayon, anong plano mo? Ang babaeng pinapangarap mo ay ang babaeng kumuha ng buhay ng pamilya mo. Ang imahe ni Alex na nagmalasakit sa kanya noon sa dalampasigan, unti-unting napapalitan ng imahe ng isang mamamatay tao. Anong gusto mong gawin ko, Tito? Iligpit siya? Depende sa'yo. Pero payo lang. Huwag mo hayaang pangunahan ka ng emosyon mo. Gamitin mo siya para makahanap ng kung anong detalye pa. Mahanap ang nagutos sa kanya. Hindi lang siya ang kalaban dito, AJ. Siya ang mitya. Pero may humahawak na posporo. Hahanapin ko siya at sisiguraduhin ko magmamakaawa siya sa harap ko bago ko siya tuluyang tapusin. Ginamit ni AJ lahat ng koneksyon at tauhan na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Dahil sa tindi ng intel ni Attorney Emerson, hindi nakapagtago si Alex. Nakatunog naman agad si Alex sa pagdating ng mga sasakyan
Alam niyang hindi siya pwede magkamali sa pagkakataong ito. Dali-dali niyang tinawag ang mga tauhan. Mga taong tulad niya ay biktima rin ng gulo sa pagitan ng Black Dragon at ng mga Benavista. Ilikas niyo sina Herson at Ella ngayon na. Siguraduhin niyo na sa safe sila. Walang makakakita sa inyo sa likod sa daan. Paano kayo, ma'am? Ako na bahala dito, bilisan niyo! Pagkaalis ng mga tauhan niya, huminga ng malalim si Alex. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang lalaking mahal niyang sasalubong sa kanya ng bala. Biglang sumabog ang pintuan ng warehouse. Pumasok ang mga tauhan ni AJ. Kasunod ang mismong binata na puno ng galit ang muka. Alexandra Verar, lumabas ka. Nagkaroon ng palitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Xander na protektahan si Alex. Pero mabilis ang reflexes ni AJ. Isang tama ng bala sa balikat ni Xander ang dahilan kung bakit napaluhod ito. Xander! Iyaw ni Alex. Tatakbo pa siya sana para tulungan ng kaibigan pero huli na. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng baril sa likod ng kanyang ulo. Huwag kang malikot. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at pasabugin ko ang bungo mo rito mismo. Ramdam ni Alex ang init ng katawan ni AJ sa likuran niya. Isang pamilyar na pakiramdam na dati nagbibigay sa kanya ng kilig, pero ngayon takot na ang dala. Dakpin ang mga lalaking yan. Ipasok sa selda. At ang babaeng to iwan niyo sa akin. Ako ang magpapaamin sa kanya. Dinala ni AJ si Alex sa isang madilim at isolated na kwarto sa loob ng safe house. Tinali niya ang kamay ni Alex sa likuran ng upuan. Nanatiling matigas sa mukha ni Alex kahit pawis na ito. Lumapit si AJ at marahang hinaplos sa mukha ng babae, gamit ang likod ng kanyang palad. Ang haplos na yon, malambot, pero puno ng banta. Why did you do that? 10 taon kitang hinabol-habol. 10 taon ako naniwala na kahit gaano ka katigas may puso ka pa rin. Pero pumapatay ka pala ng tao. Wala kang alam, AJ. Sagot ni Alex. Pilit na hindi tinitignan ng mga mata ng binata. Biglang hinawakan ni AJ ng mahigpit ang panga ni Alex at pilit itong iniharap sa kanya. Nagkalapit ang kanilang mga muka. Hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Wala akong alam. Nakita kita sa video, Alex. Nakita ko kung paano mo binaril ang mga magulang ko. Sigaw ni AJ. Pero sa kabila ng galit, biglang lumambot ang titig niya at dinikit ang kanyang noo sa noo ni Alex. Ba't kailangan ikaw pa, ha? Pwede na iba na lang. Bakit ikaw pa ang pumatay sa kanila? Naramdaman ni Alex ang luhang pumatak mula sa mga mata ni AJ at tumama yon sa kanyang pisngi. Gusto niyang sabihin ng totoo na buhay ang mga magulang nito. Pero alam niyang may mga mata at tenga ang headmaster nila kahit saan. Patayin mo na lang ako, AJ. Diba yun naman ang gusto mo, magigante? Imbes na sumagot, mas lalong inilapit ni AJ ang mukha niya. 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang labi. Di ganun kadali yun. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Pero sisiguraduhin ko na sa bawat sakit na mararamdaman mo, nandito lang ako sa tabi mo para panoorin ka. Pasimpleng ninakawan ni AJ ng mabilis na halik sa labi si Alex. Isang halik na puno ng galit, pangungulila at pag-ibig na hindi niya mapatay-patay. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang isang bombilya na kumukurap-kurap ang nagbibigay ng liwanag. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kahit nakatali ang kamay ni Alex, hindi pa rin mawala ang angas sa mukha niya. Sa loob-loob niya, halos hindi siya makahinga sa lapit ng lalaki. Hinila ni AJ ang isang upuan. Binaliktad dito para makaupo siya ng paharap kay Alex. Inilapit ang mukha niya, sapat para maamoy ang pamilyar na pabango ng dalaga na may halo ng pulbura. Sabihin mo sa akin, Alex, magkano ang bayad sa'yo
para ubusin ang pamilya ko. O baka naman talagang kating-kati ka ng pumatay. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Alam mo naman kahit anong sabihin ko, hindi ka naman niniwala, di ba? Nangati ang kamay ni AJ, kaya hinawakan niya ang baba ni Alex at inangat ito. Alam mo, sa loob ng 10 taon na hinabol kita, kala ko, kabisado ko na ang bawat galaw mo. Pero bakit ang bilis mo umiwas ng tingin ngayon? Takot ka bang malaman ko ang totoo? Wala kang malalaman sa akin, AJ. Matigas na sagot ni Alex, pero bahagyang nanginig ang boses nang haplusin ni AJ ang ibabang labi gamit ang hinlalaki nito. Talaga ba? Kung talagang wala kang pakialam, ba't ang bilis ng tibok ng puso mo? Dinig na dinig ko hanggang dito, oh. Lalong inilapit ni AJ ang mukha niya, hanggang sa magkadikit na ang dulo ng kanilang ilong. Sa puntong ito, hindi na malaman ni Alex kung dapat pa ba siyang lumaban o magpadala sa kakaibang kuryenteng nararamdaman niya. Ito ba ang killer na nakita ko sa video? Ba't parang hindi ka makatingin ng diretsyo? Ba't parang may gusto kong sabihin pero natatakot ka? Biglang may napansin si AJ. May bahid ng dugo sa leeg ni Alex, pero hindi ito galing sa sugat. Pinunasan niya ito at tinignan ng daliri. This is not from you? Kaninong dugo to, Alex? Kay Xander? O baka naman sa mga magulang ko? Umigting ang panga ni Alex. Bitiwan mo ako, AJ. Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Huwag mo na akong laro-laruin ng ganito. Imbes na magalit, lalong lumambot ang boses ni AJ. Alam mo namang di ko kaya, di ba? Kahit gaano ako kagalit. Kahit gaano ka kahayop, mahal pa rin kita. Isang mabilis at marahang halik ang idinampi ni AJ sa noo ni Alex. Pero wag mo akong gawing gago. Sa bawat segundo na nananahimik ka dito, lalong gumugulo ang isip ko. At napagtatanto kung may tinatago ka, Alex, at sisiguraduhin ko lalabas yan sa bibig mo sa ayaw mo sa gusto. Tumayo si AJ at lumakad papuntang pinto. Pero bago siya lumabas, lumingon siyang muli. By the way, bagay sa iyo ang may pawis. Lalo ka nagmumukhang palaban. Naiwang tulala si Alex sa loob ng kwarto. Habol ang hininga. Gustong-gusto niyang sumigaw na buhay ang mga magulang nito. Pero alam niyang bawat salita niya ay pwedeng maging mitya ng buhay ni Herson at Ella sa labas. Samantala paglabas ni AJ ng silid, agad niyang tinawagan si Attorney Emerson. Tito, bantayan niyo ang bawat kilo sa mga tauhan ni Alex na nakatakas. May pakiramdam ako na may mas malalim pang nangyayari dito. Hindi siya nagsasalita, pero ang mga mata niya parang humihingi ng tulong. What do you mean, AJ? I don't know yet, pero aalamin ko pa. At sa oras na malaman kong may nanggagago sa aming dalawa, sisiguraduhin ko sila ang unang lalamunin ng lupa. Habang abala ang lahat, palihim na kumilos si Alex sa loob ng selda. Gamit ang hairpin na itinago niya sa kanyang sapatos. Maingat niyang kinalikot ang loob ng padlock. Isang mahinang click. Naramdaman niyang bumitaw ang mekanismo. Pero hindi niya muna binuksan ang pinto. Nanatili siyang nakatayo at nakasandal sa rehas para takpan ang padlock na wala ng lock. Sakto namang dumating ang babaeng tauhan ni AJ para mag-inspeksyon. Dahil nakasara ang pinto at nakasandal si Alex, hindi napansin ng gwardya na bukas na pala ang trangkas sa likuran ng dalaga. Hoy, kumain ka na, sabi ng babae, habang binubuksan ng maliit na bintana ng pinto para sumilip. Dahil kailangan pumasok ng gwardya para iabot ang tray doon, kinuha ni Alex ang pagkakataon. Pagkapasok ng babae, bago pa nito mahalata na hindi na kailangan ng susi para itulak ang pinto, mabilis na pinihit ni Alex ang leeg nito sa isang neck lock. Hindi nakasigaw ang babae at agad nawala ng malay. Mabilis siyang kumilos. Inihiga niya ang katawan ng gwardya sa kama. Ipiposisyong nakadapa para magmukhang siyang nakahiga doon.
Dahil pareho sila ng hubog ng katawan, mabilis niyang hinubad ang uniforme nito at sinuot ang sarili niyang damit sa gwardya. Sinuot naman ni Alex ang damit ng tauhan ni AJ para magmukha siyang ito. Dahan-dahan siyang lumabas. Pasimpleng pinindot ang fire alarm sa dulo ng hallway. Umalingaw-ngaw ang malakas na sirena, kaya nagkagulo ang mga tao. Sa gitna ng panik, binuksan pa ni Alex ang tangke ng gasol para mas lalong magkagulo ang lahat at nang walang makapansin sa kanya. Paalam, AJ. Patawarin mo ko. Kailangan ko malaman ng totoo mula sa mga magulang mo. Alex, halika na! Tawag ni Xander mula sa isang itim na sasakyan. Sumakay agad si Alex at humarurot sila palayo. Paano ka tumakas? Nang ganun kabilis? Tanong ni Xander sa kanya. Ikaw ang dapat kong tanongin yan, di ba? May nagpatakas sa akin pero hindi ko kilala. Baka may galit din sa pamilya Bonavista kaya tinulungan ako. Sagot ni Xander habang nagmamaneho. Sa loob ng kanyang surveillance room, kampanteng nakasandal si AJ habang tinitignan na isang pulang dot na gumagalaw sa monitor na isang tracking device. Ang itim na sasakyan na ginagamit ni Alex ay pag-aari ni AJ. At ang misteryosong tumulong kay Xander para makalabas sa sarili niyang tauhan. Masyado silang kampante Sige Alex, ituro mo sa akin kung nasa ng mga magulang ko. Gusto kong malaman kung ano pa mga lihim ang tinatago mo sa akin. Naisipan ni AJ na hayaan mo na sila para masundan niya ang bakas ni na Alex. Mas madaling mahanap ang kuta ng kalaban kung sila mismo ang magtuturo ng daan. Sa gitna ng masukal na damuhan at nagtataas ang mga talahib, pilit na itinatago ng abandonadong rest house ang tensyong namumuo sa loob. Pagpasok ni na Alex at Xander, agad nilang hinarap ang mag-asawang Bonavista na kagigising lang mula sa pagkakasidate. Magulo pa ang paningin ni Herson at Ella, pero na makita nila ang baril na hawak ni Alex, biglang nagising ang diwa nila sa takot. Matalim ang titig ni Alex. Sa isip niya, malinaw pa rin na nangyari noong 10 taong gulang pa lang siya. Namatay ang tunay niyang mga magulang, sina Hercel at Eliza, sa isang car accident. Ang 2 taon na mortal na kaaway ni Herson at Ella nung kabataan nila. Matapos ang trahedyang yun, napadpad si Alex sa bahay ampunan hanggang sakop-kupin siya ng headmaster. Pero may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Alex. Hindi siya naniniwalang aksidente lang ang lahat. Bago siya mawala ng malay noon sa gitna ng nagliliyab na sasakyan, may nakita siyang lalaki may dragon tattoo sa braso na lumapit sa kanya. Hindi man niya maalala ang muka. Alam niyang sinadya ang lahat. Sumama lang siya kay headmaster para gamitin ang resources nito sa pag-iimbestiga. Pero lahat ng ebidensyang ibinibigay ng organisasyon, laging tinuturo ang pamilyang Bonavista na siyang may sala. Napaatras si Ella nang mamukaan ng babaeng nasa harap niya. Ikaw yung laging kinukwento ni AJ sa amin. Ikaw yung nililigawan ng anak ko. Mahinang sambit ni Ella, bakas ang gulat at lungkot sa boses niya. Hindi natinag si Alex, lalong diniin ang pagkakatutok ng baril. Huwag natin pag-usapan ng anak niyo. Pag-usapan natin si Hercel at Eliza. Sabihin niyo sa akin, ba't yung ginawa sa mga magulang ko yun? Dito nag-init ang dugo ni Herson Sr. Kahit pa ika-ika dahil sa sugat na nakuha niya sa barko. Sinubukan niyang tumayo para harapin si Alex ng mata sa mata. How dare you hurt my whole family? Asik ni Herson. Lumalabas ang otoridad niya bilang dating mafia king. Hindi kita mapapatawad. Kahit babae ka pa, na kinalolokohan ng anak ko. Nasa si AJ, nasa si Elaine. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Napakunot ang noo ni Alex.
Si AJ buhay siya. Pero ang kapatid niya hindi ko alam. Ang akala ko, kayo may pakana ng lahat ng ito para ubusin ng mga taong nakakaalam ng sikreto nyo. Sikreto? Anong sikreto? Ako ang naghirap sa mga kamay ng mga magulang mo. Pero wala sa isip ko maghiganti sa lahat-lahat. Huwag kami ang pagbintangan mo. O baka naman may nagmamanipula sa'yo. Naputol ang pagtatalo nila nang makarinig sila ng malakas na tunog ng sasakyan sa labas. Nagkatinginan sina Alex at Xander. Nahanap nila tayo. Gulat na saad ni Xander habang sumisipat sa bintana. Biglang bumukas ang pinto ng rest house. Pumasok si AJ. Mag-isa lang siya pero ang aura niya mas nakakatakot kaysa sa isang buong hukbo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril sa sahig bilang tanda na hindi siya magpapaputok. Ma, pa. Bulong ni AJ na makitang buhay ang kanyang mga magulang. Bahagyang gumaan ang loob niya, pero agad din siyang bumaling kay Alex. Pakawalan mo yung mga magulang ko ngayon din. Mariing utos ni AJ, habang muling tinataas at tinutok ang baril kina Alex at Xander. Ngumisi si Alex. Sinubukan pang maging maangas. Isa laban sa 100 kong tauhan? 100 lang ang meron ka? Pero ako may 1,000 tauhan sa paligid. Kala mo matalino ka, pero mas matalino ako. At hindi ako tanga para sumugod dito na walang backup. Kasabay ng hudyat ni AJ, agad nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang kampo. Nagkagulo sa loob at labas ng rest house. Sina Herson at Ella hindi makalaban dahil sa labis na panghihina ng kanilang katawan. Mabilis ang pangyayari. Naging dehado ang kampo ni Alex sa dami ng tauhan ni AJ. Sa gitna ng gulo, marahas na hinapit ni AJ ang bewang ni Alex. Mariing tinutok ang baril sa sentido nito, kaya hindi na nakakilos ang dalaga. Boss, ano pang gagawin natin sa iba niyang tauhan? Ngumisi lang si AJ habang hindi inaalis ang tingin kay Alex. Si Tito Erickson ang bahala sa mga yan. Pero ang tibo na to, akin lang siya. Ako magpapatino sa kanya. Matigas ang pagkakahawak ni AJ kay Alex. Kahit anong pilit ni Alex na kumawala, mas lalo lang itong humihigpit. Ramdam ng dalaga ang galit at panggigigil ng binata sa kanya. Matapos ang madugong engkwentro sa rest house, matagumpay na nadakip ni AJ si Alex, habang ang kanyang mga magulang ligtas na nailikas. Bago harapin ang dalaga, pumasok si AJ sa kanyang surveillance room. Doon naghihintay ang kanyang dalawang tiyuhin. Tito Erickson, Tito Emerson, kailangan ko ng sagot. Ba't ganun na lang ang galit ni Alex sa pamilya natin? Hindi lang ito basta trabaho bilang pulis. Inilapag ni Police General Erickson ang isang makapal na folder. Nag-imbestiga kami sa background ni Alexandra Verar. Alam mo bang hindi Verar ang tunay niya apelido? Si Alexandra ay ampon. Nakuha namin ng records niya mula sa isang nasunog na ampunan sa probinsya. Ayon sa logbook, isang mataas na opisyal ng gobyerno ang kumuha sa kanya noong 10 taong gulang siya. Walang iba kundi ang headmaster ng secret police organization. Si Agent Snake ang umampun sa kanya? Oo, pero hindi lang yon. Nakuha namin itong litratong ito sa mga cold cases ng pulisya. Tignan mo ang braso ng lalaki na katayo malapit sa sasakyang sumabog ni Hercel at Eliza. Nanlaki ang mata ni AJ nang makita ang isang dragon tattoo na nakapulupot sa braso ng lalaki sa litrato. Pamilyar ang tattoo na yon dahil yun ang personal na marka ng elite assassins na direkta lang na sumusunod sa headmaster. Ibig sabihin, pinatay ng headmaster ang mga magulang ni Alex, tapos siya rin na nagampon sa bata para gawin itong weapon laban sa atin. Ginamit niya ang trauma ni Alex para itanim sa utak nito na ang mga Bonavista ang pumatay sa pamilya niya, ganun ba? Exactly. It was a long-term brainwashing. Ginawa niyang mata si Alex sa presinto para pabagsakin tayo mula sa loob.
Habang ang totoo, ang headmaster ang tunay na pumatay sa mga magulang niya. Dala ang mga dokumento at patining galit para sa headmaster. Bumaba si AJ sa basement kung saan naroon si Alex. Nakatali ang kamay ng dalaga sa isang bakal na upuan sa ilalim ng malamig na ilaw. Ano AJ? Papatayin mo na ba ako para matapos na ang misyon ko? Hindi sumagot si AJ. Sa halip inilapag niya ang isang litrato ng dragon tattoo at ang record mula sa ampunan sa harap ni Alex. Alam mo ba kung sino umampun sa'yo? Sabi mo, may nakita kang lalaki may ganitong tattoo ng bata ka pa bago sumabog ang kotse niyo. Natigilan si Alex. Tumingin siya sa litrato at naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Saan mo nakuha ang records na yan? Sa database, na pilit tinatago ng tatay mo. 10 taon mo kaming kinamuhian, Alex. Pero tignan mo ang katotohanan. Ang lalaki may dragon tattoo na nakita mo nun. Tauhan niyo na headmaster. Ang mismong taong kumupup sa'yo, ang pumatay sa mga magulang mo para makuha ka. Hindi totoo yan! Sigaw ni Alex, pero nagsisimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sabi niya sina Herson at Ella ang pumatay sa kanila dahil sa inggit. Ginamit ka lang. Alex, isipin mo. Ba't niya itatago ang records mo kung wala siyang tinatago? Pinag-away niya tayo para hindi natin mapansin na siya ang tunay na demonyo dito. Napayuko si Alex at tuluyan ng bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 15 taon, naglaho sa isang segundo. Ngayon, Alex, may pagkakataon kayo tama ang lahat. Tulungan mo akong pabagsakin ng headmaster. Para sa mga magulang mo at para sa atin. Tumingin si Alex kay AJ. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, AJ. Hindi ko alam. You don't have to ask for forgiveness. Ang kailangan nating gawin, siguraduhin na pagbabayaran na matandang yun ang bawat luhang inaksaya natin. Matapos sa madugong pag-amin sa basement, dinala ni AJ si Alex sa kanilang war room. Isang high-tech na silid na puno ng monitor at tactical maps. Naroon na rin ang kanyang mga tito na sina Emerson at Erickson na parehong seryoso ang mga muka. Alex, kailangan namin ng bawat detalye ng layout ng Secret Police Headquarters. Simula ni Erickson, habang inilalapag ang isang digital blueprint sa gitna ng mesa. Lumapit si Alex. Bakas pa rin ang pamumulan ng mga mata, pero mas matatag na ang tindig. Ang headquarters, nasa ilalim ng isang abandonadong ospital sa labas ng lungsod. May 3 layers ng security, biometrics, facial recognition, at mga elite guards na may dragon tattoo. Pero may isang bagay na lagi nakakapagtaka para sa akin. And what is that? Si headmaster. Tuwing gabi, may mga bisita siya na hindi mga agent. May mga codenames silang ginagamit. Blackwing. Mga taong yun, may mga tattoo rin ng dragon. Pero mas detalyado. At kulay itim. Napatigil si Emerson sa pagtipa sa kanyang laptop. Blackwing? Yan ang elite unit ng Black Dragon Mafia. Ba't sila labas-masok sa isang government facility? Mabilis na nag-search si AJ sa database ng mga pamilyang kriminal. Hacker team, i-overlay niyo ang boses ni Headmaster o Agent Snake sa boses ni Kenneth Acosta, ang pinuno ng Black Dragon. Lahat sila na nahimik habang tumatakbo ang software. Ang waveform ng boses ni Agent Snake na nakuha ni Alex, dahan-dahang tumugma sa boses ni Kenneth Acosta. Match confirmed, 99.8%. At yun ang lumabas sa screen. Putang ina! Ang headmaster ng secret police at ang leader ng Black Dragon ay isang tao? Si Kenneth Acosta? Kaya pala hindi maubos-ubo sa mga Black Dragon eh. Asik ni Erickson. Sila din pala nag-iimbestiga sa sarili nila. Ginamit ni Kenneth ang pondo at kapangyarihan ng gobyerno
para protektahan ang sarili niyang mafia. He's playing both sides. The fuck? Napaupo si Alex sa sobrang gulat. Kaya pala ang utos sa akin ubusin ng mga Buenavista. Hindi dahil sa katarungan, kundi dahil kayo lang may sapat na puwersa para pabagsakin ang negosyo niya. Ginamit niya yung galit ko para gawing marumi ang trabaho niya. What the hell? Ano ba to? At hindi lang yan. Si Kenneth ang tito ni Kenji. Magkadugo sila. Ngunit magkaiba ang galaw. Habang si Kenneth ang utak sa gobyerno, si Kenji naman ang ginagamit niya sa labas para sa mga operasyong kailangan ng mas batang muka. Naging mabilis ang pagpaplano. Alam nilang hindi sila pwedeng dumaan sa harap dahil kontrolado ni Kenneth ang bawat sensor ng pasilidad. Gagamitin ang stealth technology ng pamilya natin. Alex, ikaw ang papasok bilang Agent Air. Magpapanggap kang dala mo ang ulo ng isang taong importante, and that is me, para makalapit ka kay Kenneth. Samantala, ako at ang aking elite team dadaan sa ventilation shafts. Delikado to, AJ. Saad ni Alex. Kapag nalaman niyang traidor ako, wala siyang pasubali na papatayin ako. Hinawakan ni AJ ang kamay ni Alex. Isang mahigpit na hawak na nagbibigay ng kasiguraduhan. Hindi kita pababayaan. Nakatanim na ang tracker sa jacket mo. Sa oras na bumukas ang pinto na opisina, sisiguraduhin ko impyerno ang sasalubong sa kanya. Habang naghahanda sila ng kanilang tactical gear, isang alerto ang pumasok sa telepono ni AJ. Galing ito sa tracking device na nakakabit sa kanyang sasakyan na ginamit ni na Alex kanina. Ang tracker ay hindi tumitigil sa rest house. Gumagalaw ito patungo sa pampang. May video feed mula sa satellite. Sabi ng hacker ni AJ. Sa screen, makikita ang isang malaking yate sa gitna ng dagat. Sa loob ng isang marangyang kwarto, nakita nila si Ellie na walang malay. Sa tabi niya nakaupo si Kenji, ang pamangkin ni Kenneth na dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kakambal. Malapit na tayo makaalis, Ellie. Sabi ni Kenji sa audio ng video. Malayo sa gulo ni Tito Kenneth at sa galit ng kuya mo. Nanggigil si AJ. Ang kanyang pamilya ay literal na pinaglaruan ng magtitong Acosta. Kenji Acosta. Kala mo matatakasan mo ko? AJ, kailangan hatiin ang puwersa. Sugurin natin ang headquarters para makuha si Kenneth. Kailangan mo magpadala ng team para habulin ng yate bago sila makalabas ng teritoryo ng Pilipinas. Magtiwala ka sa akin, Alex. Tatapusin natin ang kasamahan ng mga Acosta ngayong gabi. Wala na matitira sa kanila. Sa gitna ng paghahanda, kinuha ni AJ ang kanyang 2 baril. Inabot ang isa kay Alex. Para sa mga magulang mo at para sa pamilya ko. Tumango si Alex, handa nang harapin ang demonyong nagpalaki sa kanya sa kasinungalingan. Mabilis na naging kilos sina AJ at Alex. Gamit ang plano nila, matagumpay sila nakapasok sa underground headquarters ng Secret Police Organization. Gaya ng inaasahan, nagpanggap si Alex na dala ang balita ng pagkamatay ni AJ para makalapit sa opisina ni Kenneth Acosta. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila si Kenneth na nakaupo sa isang malaking swivel chair. Naninigarilyo at may mapang-aping ngiti sa labi. Good job, Agent Air. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako bibiguin. Nasaan ang katawan ng batang Buenavista? Imbes na sumagot, tumabi si Alex at pumasok si AJ mula sa anino. Hawak ang kanyang baril. Ito ako, Kenneth. Umasta mong sabing headmaster? Hindi man lang nagulat si Kenneth. Sa halip tumawa pa ito ng malakas. Matalino ka rin pala. Pero akala nyo ba ganun lang kadali pumasok dito? Traidor ka talaga, Alex. Kala ko ba gusto mong ipaghiganti ang mga magulang mo? Alam ko na ang totoo, Kenneth.
Ikaw ang may-ari ng dragon tattoo na nakita ko nung bata pa ako at ikaw ang pumatay sa kanila. At dahil alam mo na, wala na rin ako rason para hayaan ka mabuhay. Biglang bumukas ang gilid ng pinto at lumabas sa mga elite guards na may itim na dragon tattoo. Dito nagsimula ang madugong engkwentro. Nagkapalitan na ng putok sa loob ng opisina. Pero dahil sa dami ng tauhan ni Kenneth, unti-unting nadihado ang dalawa. Naubusan ng bala si AJ at bago pa siya makakuha ng bago, mabilis siyang sinugod ng 3 tauhan ni Kenneth at napaluhod sa sahig. Magpaalam ka na, Harrison Jr. Katulad ng tatay mo, hanggang dito ka na lang din. Pumikit si AJ, handa na sa putok na tatapos sa kanya. Pero sa halip na putok ni Kenneth ang marinig, isang malakas na sipa ang tumama sa kamay ni Kenneth. Layuan mo ang kuya ko! Tumalsik ang baril. Dinig niya ang matigas na boses ng babae. Nanlaki ang mga mata ni AJ nang makita ang isang babaeng suot ang punit-punit na puting damit. Puno ng galos ang braso, ang mga mata'y nagliliyab sa galit. Elaine! Katatakas lang ni Elaine mula sa yate ni Kenji. Ginamit niya ang kasanayang itinuro sa kanya ni AJ nung mga bata pa sila para makatakas sa mga tauhan ni Kenji. Lumangoy siya hanggang Pampang, sumakay ng motor patungo dito. Hindi nagaksaya ng oras si Elaine. Gamit ang isang bakal na nakuha niya sa labas, hinampas niya ang mga taong sumusubok na humawak kay AJ. Nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki para makuha ang baril sa sahig at mabilis na binaril ang mga gwardya sa paligid. Salamat, Elaine. Mamaya na tayo magdrama, kuya. Tapusin na natin ang labang to at ang matandang ito. Si Alex naman, nakikipagbakbakan pa rin kay Kenneth sa kabilang bahagi ng kwarto. Wala ka nang matatakasan pa, Kenneth. Tapos na ang paghahari mo. Sa gitna ng mausok at magulong opisina, napaligiran na nina AJ, Alex, at Elaine si Kenneth. Sugatan na ang matanda, pero nakahawak pa rin ito sa isang remote detonator na konektado sa buong pasilidad. Kala niyo ba ganun lang kadali ito? Kapag pinindot ko ito, sasabog ang buong gusaling ito kasama kayong lahat. Bitawan mo yan, Kenneth. Masyado ka na maraming dinamay. Tama na! Sigaw ni Alex. Para sa akin, tapos na ang laro. Pero sisiguraduhin kong walang matitira sa mga Buenavista. Akmang pipindutin na ni Kenneth ang button nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Hindi mula kay Alex, hindi rin mula kay AJ. Ang balay tumama mismo sa balikat ni Kenneth, dahilan para mabitawan nito ang remote. Lumingon sila sa pinto at nakita si General Erickson. May kasamang unit ng mga sundalo at tapat na pulis. Tapos ng pagpapanggap mo, Kenneth. Hawak na namin lahat ng ebidensya ng korupsyon mo at koneksyon mo sa Black Dragon. Dahil sa pagkakataong yon, mabilis na sumugod si AJ. Malakas na suntok ang pinakawalan niya sa panga ni Kenneth. Para sa tatay ko. Para sa nanay ko. At sa huli, hinayaan ni AJ na si Alex ang lumapit. Tiningnan ni Alex ang lalaki nagpapanggap na ama sa loob ng napakaraming taon. Para sa tunay ko mga magulang. Malamig na saad ni Alex bago pinukpok ng dulo ng baril ang ulo ni Kenneth, dahilan para tuluyan nitong mawala ng malay. Mabilis na nilinis ng mga tauhan ni Erickson ang headquarters. Dinakip ang lahat ng agents na may dragon tattoo habang inilalabas si Kenneth na may posas. Nagkatinginan ng magkambal. Elaine, salamat at buhay ka. Salamat niligtas mo ko. Dapat ako ang nagliligtas sa'yo eh. Pasensya na kung wala akong silbi. Hindi kita pababayaan, kuya. At doon nagyakap ang magkapatid. Lumapit si Alex sa kanila. Medyo nahihiya at hindi alam kung paano haharapin ang pamilyang halos maubos niya. Dahil lang sa maling akala. AJ, Elaine, pasensya na sa lahat.
Kundi dahil sa akin hindi sana umabot sa ganito. Biktima ka lang din, Alex. Ngayon malaya ka na. Sabi ni Elaine sa babae. Ilang linggo matapos ang gulo, bumalik ang katahimikan sa pamilya Buenavista. Sina Herson at Ella ay tuluyan ng gumaling. Si Kenneth Acosta naman, nahaharap sa habang buhay na pagkakabilanggo. Si Kenji ay wanted. Pinaghahanap pa rin sa labas ng bansa. Isang hapon, habang nakatayo sina AJ at Alex sa dalampasigan, kung saan sila huling nagkita ng college, nagtanong ang dalaga. Ano nang plano mo, Mafia Prince? Ngayong wala na ang Black Dragon. Si Tito Erickson na nagasikaso niyan. Gusto kanyang bumalik sa serbisyo. Pero sa pagkakataong ito bilang partner ko, undercover pa rin. Pero para na sa panig ng tama. Partner lang? Partner sa trabaho at partner sa buhay. Kung papayag ka, Miss Tomboy. Sinong tomboy? Baka gusto mong tadyakan kita. Biro ni Alex. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito lumaban. Isang matamis na halik ang naging sagot ni AJ na nagtapos sa mahabang gabi ng kanilang paghihigante. Masaya ang naging pagtitipon ng pamilya Buenavista sa kanilang mansyon. Punong-puno ng pagkain at tawanan dahil sa wakas. Kasama na uli ni Ella ang kanyang kambal na anak. Napansin ni Ella na parang ibang-ibang kilos ni Elaine. Ang dati nitong malaman at malusog na katawan, unti-unting nangayayat. Palagi rin itong maputla at tila walang ganas sa pagkain. Ano nangyayari sa iyo, anak? Maging si AJ ay nakayakap sa bewang ni Alex, pero lumapit pa rin dahil kinakabahan siya para sa kapatid. Baka buntis yan, ma. Pero imposible yun. Takot ang mga lalaki sa aming mga Buenavista. Pero hindi nakasagot si Elaine. Patuloy lang siya sa pagduduwal hanggang sa biglang tumirik ang kanyang mga mata at nawala ng malay sa bisig ni Ella. Nagkagulo ang lahat ng isugod si Elaine sa ospital. Paglabas ng doktor, isang balita ang yumanig sa buong pamilya. Buntis si Elaine. At base sa bilang ng buwan, alam ni AJ kung sino ang ama. Si Kenji. Dinungisan ng mga Acosta ang dangal ng anak ko. Galit na galit ng saad ng kanilang amang si Herson. Isang umaga, naging masyadong tahimik ang kwarto ni Elaine. Nang pasukin ito ni Kenji, wala na roon ang kanyang kambal. Ang tanging naiwan ay isang pirasong papel sa ibabaw ng kama. Mabilis na tinawag ni AJ sina Herson at Ella. Nanginginig ang kamay ni Ella habang binabasa ang sulat. Ang sabi ni Elaine sa sulat, kahit anong gulo ang namamagitan sa dalawang pamilya, si Kenji ang pinipili ng puso nito at nangako itong aalagaan ang sarili. Napaupo si Ella sa sahig habang umiiyak. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga Acosta, si Kenji pa rin ang pipiliin ng kanyang anak. Hahabulin ko sila, Papa. Hindi ko hahayaang makuha na isang Acosta ang kambal ko pagkatapos ng lahat. Sa isang tagong isla at malayo sa gulo ng mga mafia at secret police, dahan-dahang bumaba si Elaine sa isang maliit na bangka. Inaalalayan siya ng isang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at short, si Kenji. Wala na ang dating angas nito. Ngayon, isa na lang na lalaking handang talikuran ng lahat para sa babaeng minamahal. Sigurado ka ba dito, Elaine? Hahanapin tayo ng kuya mo. Hindi siya titigil hanggat di ako napapatay. Alam ko. Pero ito lang ang paraan para mabuhay tayo ng tahimik kasama ang anak natin. Ayoko na lumaki ang bata sa gitna ng barilan at paghihiganti at kung ano pa mga labanan. Please. I promise. Paprotektahan ko kayo kahit buhay ko ang kapalit. 6 na buwan ang lumipas sa tulong ng pinakamagaling na intel ng mga Buenavista. Natunto ni AJ ang pinagtataguan ni na Kenji at Elaine.
sa isang tahimik na probinsya sa dulo ng bansa. Hindi nagdala ng malaking hukbo si AJ. Kasama lang niya si Alex dahil alam niyang kapag nakita na maraming baril si Elaine, lalayo lang ito lalo. Dumating sila sa isang simpleng bahay na malapit sa dagat. Doon, nakita niya si Kenji na naglalagari ng kahoy sa harap ng bahay. Habang si Elaine nakaupo sa tumba-tumba, malaki na ang tiyan at nagbabasa ng libro. Nang mapansin sila ni Kenji, agad ito napatayo at humarang sa harap ni Elaine. "Kuya?" Gulat na sabi ni Elaine nang makita si AJ. Tatayo na sana siya pero pinigilan siya ni Kenji. AJ, mag-usap tayo na maayos. Huwag dito at baka ma-stress si Elaine. Naglakad si AJ palapit hanggang sa magkaharap silang dalawa. Sa tingin mo ba, matatakasan mo ako, Kenji? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng tito mo, kala mo ba kakayaan ko na ikaw mag-alaga sa kapatid ko? Wala akong kinalaman sa mga plano ni Tito Kenneth. Alam mo yan. Iniwan ko lahat ng yaman, ang mafia, ang pangalan ko para lang kay Elaine. Mahal ko ang kapatid mo at ang magiging anak namin. Mahal. Madaling sabihin yan. Pero paano mo sila bubuhayin? Paano mo sila poprotektahan kapag nalaman na ibang kaawan nyo nandito kayo? Dito na sumingit si Elaine. Lumapit siya sa kuya niya at hinawakan ang kamay nito. "Kuya, tama na. Safe kami rito. Si Kenji lang ang nag-aalaga sa akin ng panahong hirap na hirap ako. Kung papatayin mo siya, parang pinatay mo na rin ako." Tumingin si AJ kay Alex na tumangulang sa kanya bilang isang senyas na hayaan ng dalawa. This is the deal. I won't kill you. Pero sa isang kondisyon. Magdadala ako dito ng sarili kong security detail na magbabantay sa paligid nyo nang hindi nyo napapansin. Lahat ng gastusin para sa bata, ako ang magbabayad. At oras na malaman kong pinaiyak mo ang kapatid ko, hindi ko na kailangan ng baril para tapusin ka, naintindihan mo? Naintindihan ko. Salamat, AJ. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama at asawa. At isa pa, gusto ko maging ninong At gusto ko, sa mansyon niyo dadali ng bata pagkapanganak ni Elaine para makita ni na mama. Napangiti si Elaine at niyakap ng mahigpit ang kanyang kakambal. "Salamat, kuya. Alam ko namang hindi mo kami matitiis eh." Habang naglalakad pabalik sa sasakyan sina AJ at Alex, inakbayan ni AJ ang dalaga. Minsan talaga, kailangan mo maging malambot para sa pamilya mo, no? "Nax, ang mafia prince natin natuto na magpatawad Ganun talaga. Mahirap kasi maging masama kapag alam mo magiging tito ka na." Sagot ni AJ habang nakatingin sa papalubog na araw. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!